Huwag na nating paikot-ikutin. Yung People's Initiative, di umano ay talagang Tamba Initiative. Dahil meron silang proof, ika nga kahit si Senator Amy Marcos sinasabi, matagal na nilang plano ito. Pinagdahandaan na nga ang budget nito. So hindi po yan biglaan na lang ni-request ng mga tao. O yan, pag-uusapan po natin yan maya-maya lang ha. O yan. At syempre, ganun pa man, kahit anong ginagawa nilang lakas, pagpaplano, etc., hindi sila lulusot sa mga Duterte. Kaya tayo mga DDS, huwag pong kakalimutan sa mga tunay na DDS, sa mga taga-suporta ni dating Presidente Rodrigo Duterte, patuloy tayong magbabantay. Ito po ang buod ng balita ngayong linggong ito. Ito na ang pinaka-problema natin. Itong People's Initiative. Dahil pag tayo ay nalusutan nito, tapos tayo. Tapos tayong lahat dito. Kaya ito ang plano daw nila dito, bago mag-end ng second quarter of this year, planchado na po. So, eto na po ang tumalo doon sa dati nating pinaka-problema. Ano yon? Yung bubusalan ng ating bibig. Di ba? Noong Christmas season, ito po ang talagang gumulantang sa atin. Talagang bubusalan. Meron yung talagang sasarahan ng channel, meron pipiliting sarahan, meron naman sususpindihin. Ngayon naman, ito pinakamatindi at sa aking palagay mas matindi po ito. Itong pagpaplano ng tsa-tsa. Wala pong masama para sa akin ng tsa-tsa. Ang problema, pag ito ay Tamba Initiative. Ang problema, pag ang maglulusot nito o ang gagawa ng mga tsa-tsa ay pangungunahan ni Tamba, ako po ay duda talaga dito. I would rather not change the laws of the land right now kaysa naman ang magpapalit ay sa pangungunan ni Tamba, wag na rin po. Nakakaduda po talaga itong mga galawan ng kampon ni Tamba. Alam mo, tatandaan nyo, hindi lang si Tamba rito, may kampon yan. Kaya dapat, kayo po, sa mga kababayan natin, kayo po ay nagiging matinang na dito. Kasi po, mga congressman to So, iba-iba po to. Ang botohan nito sa 2025, iba-iba na pong distrito. Hindi po katulad ng senador, lahat tayo pwede kong kausapin kayo lahat. Ito iboto nating senador, pwede ito i-promote natin, ito. Kasi lahat tayo yun ang iboboto. Pero pagdating sa congressman, kanya-kanyang distrito. Hindi ko na alam po kung sino ang inyong distrito dyan. Kaya para mabantayan natin yung mga ganitong galawan, dapat ina-identify na natin yung mga kampon ni Tamba. Huwag nyo pong kakalimutan, sa distrito ninyo, pag naramdaman ninyo na ito ay isa sa miyembro ng kampon ni Tamba, dapat hindi nyo na binoboto. Naiintindihan? Kasi ibig sabihin po na ito nahahawakan sa liig. At pag ito'y nahahawakan na liig, ang tama at pinakamatindi yung ganti sa kanila at para hindi paulit-ulit tayong nabubudol sa eleksyon, markahan nyo po yung mga kampon ni Tamba. Kayo po nakakaalam sa distrito ninyo, alamin ninyo. Do your research, wag po tayong umasa lang sa vloggers. Tatandaan po natin tong salitang ito, kampon ni Tamba, kampon ni Tamba, kampon ni Tamba. Pag ito ay kampon ni Tamba, alam nyo nang gagawin. Iba na po ang iboto ninyo. Okay? Para hindi tayo nabubudol. Madali naman tandaan yan Wala akong pakialam kung ito ay makapula, kung ito ay maka-Isko, maka-Marcos, maka-Sara, maka-PRRD, etc. Kung ang pananindigan niya ngayon ay kampon siya ni Tamba, sunod-sunuran kay Tamba, wag nyo na po iboto.
Kahit kanino pang supporter yan, kahit ano pa kulay niyan, wala tayong pake. Iba na po yung iboto ninyo. Kasi magpapatuloy-tuloy, ibig sabihin niya madaling hawakan sa leeg yang congressman na yan. Hindi yan para sa bayan, para yan sa proyekto. Mag-iingat po kayo, ha? Oh. Ito sabi ni Tessie Rubejas, sabi niya, kilala naman lahat yung miyembro ni Tamba at pati yung PDP laban na lumipat kay Tamba na bumaliktad. Tandaan nyo rin po yan. Dapat yan minamarkahan nyo na po. Ha? Yung mga PDP lumipat. Ibig sabihin yan, ang loyalty niyan wala kay PRRD. At higit sa lahat, ang pinaka-loyalty niyan, wala sa taong bayan. Kasi kung yung tumulong sa'yo ay hindi mo, trinaydor mo pa, ano pa kaya yung kayo na ordinaryong mamamayan tatayuan niyan? Hindi po. So, wag na kayong magpapabudol ulit. Please, wag pong karirin ang pagiging tanga. Pasensya na po, pero yan po ang pag-asa natin eh. Yung matuto ang Pilipino. Because sasabihin, hindi, Coach Oli, ganito yan, ganito. Hindi na kami makaantay ng ibang botohan. Yes, I know, nauunawaan ko po kayo. Kung hindi kayo makaantay ng ibang botohan, yan po ay solusyon. Pero sa akin, bagamat tama yung solusyong sinasabi nyo, ako ang itinuturo ko yung botohan. Bakit? Because this is long term. Kasi halimbawa, tanggalin natin ngayon. Magpalit tayo ng iba. Pero yung mga Pilipino, mabilis mabudol, mabilis maniwala sa vloggers, mabilis maniwala sa politiko. Next year, next month, next election, ang problema natin ganun ulit. Magpapabudol ulit. Kung sino yung magaling magbudol na vlogger, kung sino yung magaling mambudol na politiko, maloloko pa rin. Pero kung tinuturuan natin ang mga mamamayan paano mag-isip, paano boboto, hindi basta-basta maniwala sa politiko, hindi basta-basta maniwala sa vlogger, long term, maaaring hindi natin makuha agad. Pero kung natuto sila, nanghihingi ng ebidensya, yan ang pangako mo, politiko, yan ang sinasabi mo, vlogger, asa ng ebidensya. Ibig sabihin, we are talking of long term here. Pag natuto sila long term, maaayos po ang Pilipino. So marunong na tayong kumilatis. Eto ba, nabudol na kami nitong tao na ito? Eto ba, palipat-lipat ng partido? Eto ba, kampo ni Tamba? Alamin na natin. Napaka-importante yun. Higit sa lahat, merong immediate result, pero meron din long term. Huwag natin kakalimutan yung long term. Para ang problema ay hindi paulit-ulit. We will fix it inside out. Pag maayos ang puso at pag-iisip ng Pilipino, mas lalo tayong makakaalagwa. Kaya, ang sabihin ko sa inyo, pasensya na po, ba't ito ay masakit? Pero ito ay katotohanan. Huwag maging tanga sa pagboto. Huwag niyong ibenta ang inyong boto. Yung iba nga, hindi na binibenta yung boto eh. Nagiging panatiko na lang. Panatiko kay ganitong politiko, panatiko kay ganitong vlogger, panatiko kay ganitong PR people, PR man, PR... Wala mangyayari sa atin. Do your research. So, yes, may kasalanan ng politiko. Pero lagi nating titingnan, ano ba yung parte natin dito? Yung parte ba natin ginawa natin? 'Di ba? So, ito napaka-obvious, Talagang ilulusot ito. Kaya dapat dito nakapokus sa mga vloggers. Huwag nating palulusutin itong Tamba Initiative. Delikado. Pag nalusutan tayo niyan, goodbye Philippines. Side tayo. Para tayo kinagat ng pira. Ubos ang buo natin. Isipin mo, hindi ka pa nagkakaanak, hindi ka pa nagkakaapo. Kung wala ka mang anak, wala ka pang apo.
dinadagdagan mo na yung utang nila. Gano'n po epekto niyan. Maaaring sa ating mga matatanda katulad ko, hindi na natin maranasan masyado ang kanyang pahirap nito. Pero magbabayad ang next generation, kawawa naman po. Ay. So ingat na po tayo ha. Ingat na po tayo, ha.